Shot mga pare. May bago tayong segment which is itong inuman session. Dahil matagal kasi gawin yung side project therapy, umaabot ako ng mga 2 to 3 months. Gagawin ko to weekly para hindi lang mabakante yung channel ko habang ginagawa ko yung mga videos na yun. Ang gagawin ko sa video na to is mag-uusap tayo about tech, and habang ginagawa yun is mag-iinuman tayo. By the way, hindi ko kayo in-encourage uminom kasi alam ko naman na most ng viewers ko is college students or mga young adults, and yung iba sa inyo hindi pa legal uminom. Pero kung kaya nyo naman, pwede nyo akong sabayan, di ba? Wala namang masama doon. Kaya wag na natin ito siguro patagalin pa. Magsimula na tayo. Nandito tayo sa homepage ng Roadmap SH. Itong website na to, ito yung takbuhan ng mga gustong mag-aral ng programming in general. Makikita nyo sa homepage pa lang, ang dami nyo nang makikitang mga cards kung ano yung gusto nyong aaralin, diba? Dito may role-based roadmaps dito, may front-end, back-end, DevOps, etc. Sabihin na natin na estudyante ka and gusto mo mag-aral ng web development. As in, complete newbie, wala ka pang idea. Narinig mo ng web development na hit daw to na career path, ng mga ganong bullshit. Ngayon, kung gusto mong mag-aral ng web development, mag-focus ka sa apat na to. Itong front-end, back-end, DevOps, and full stack. Ano-ano bang pinagkaiba ng apat na yan? Actually, nagkaiba lang yan talaga sa parang sa mga task na gagawin mo as web developer. Kasi, pero kung complete newbie ka, wag mong intindihin yan kung ano yung front-end, kung ano yung back-end, or itong DevOps. Dapat as complete newbie, dapat ang goal mo is maging full stack ka. Again, as complete newbie kumbaga wala ka pang idea kung anong path yung gusto mong tatahakin. Na-eliminate na agad yung parang overwhelming kung ano yung dapat mong aaralin. Ngayon, bakit full stack yung sinadjust ko na role na dapat mong tatahakin? Una kasi, as a complete beginner, complete newbie na gusto mag-aral ng web development, ang goal mo dapat is makagawa ka ng mga website from start to finish, which is pagsasama-sama yung mga elements ng front-end, back-end, and DevOps. So again, kung hindi mo alam yung tatlo na yun, na yung front-end, back-end, DevOps, yung front-end, ito yung part ng website na interactive sa users. Ito yung mga nakikita mo, ito yung napipindot mo, nalalagyan mo ng text, ito yung nakikita mo maganda yung design, may animation, etc. Sa back-end naman, ito yung mga operations na hindi mo nakikita sa front-end. For example, nag-click ka ng button, may action yun. Yung back-end yung nagpa-process kung ano yung action na yun. Maybe ini-store nyo yung data sa database or minomodify niya. And yung DevOps, ito naman yung parang practice na ilalagay mo yung front-end, back-end mo sa server. Dito nila ginagawa, dito sila nagko-configure ng mga configurations or settings na kailangan para magamit ng users yung website mo. Ayun yung tatlo na yun. Ano naman yung full stack? Itong full stack, ito naman yung pagsasama-samahin yung tatlo na yun. Oh, basta di ba parang mas lalo naging overwhelming kasi full stack ka na, hindi. Parang ang weird naman na web developer ka pero hanggang front-end ka lang, hanggang back-end ka lang, hanggang DevOps ka lang. Alam ko, sige, alam ko naman na may mga trabaho na ganun. Para sa akin to di ako gatekeeper Okay, sabihin niyo ng gatekeeper Pero, dapat marunong ka talaga gumawa ng website ng complete from start to finish, from front-end to DevOps as a web developer. Kahit hindi mo na trabaho yun, as a web developer na lang, as programmer, as coder. So, ikiklik ko na tong full stack card Okay. Ayun, nag-show na itong full stack developer roadmap. Ayan, nakita nyo, ayan. Ito, full stack. Dito, sinadjust niya itong HTML, tama, CSS, okay, JavaScript, then NPM, blah, 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 Tailwind, React, then Node.js, Postgre, then APIs, and auth, Redis, blah, 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 ayan na. Sinadjust niya na. Sa introduction ng as a full stack developer, itong HTML, CSS, and JavaScript, kahit backend or front-end developer ka, regardless, dapat alam mo to. Alam mo tong HTML, kung ano yung CSS, pati kung ano yung JavaScript. Kasi itong tatlo na to, ito yung holy trinity ng web development. Kahit itong tatlo lang is makagawa ka na ng mga website. Ano yung HTML? Anong purpose nun? Yung HTML, tandaan nyo, parang isipin nyo yung website kung bahay siya. Yung HTML ay yung hollow blocks. Siya yung bubuo ng building blocks ng bahay na yun. And yung CSS, ito naman yung sesemento mo na, di ba? Ewan ko, ang tawag yun, yung parang makinis, then pipinturahan mo, ayan, lalagyan mo na ng decoration. Ayun, sa CSS, nandyan na
na papasok yung mga colors, yung aesthetic ng website mo, yung mga animation. Then, yung JavaScript, ito yung magbibigay buhay or interactivity sa website mo. So, pero tandaan nyo, itong HTML, CSS, hindi siya programming language siya. Ano lang siya, yung HTML is markup language and yung CSS, kalimutan ko na yung exact na term pero itong CSS, hindi siya katulad ng JavaScript na programming language. Pero yung JavaScript is programming language na kasi dito, mag-a-apply ka na ng mga concepts ng programming like yung variable, statements, loops, functions, etc. Madami yun. Huwag nyong i-skip tong HTML, CSS, and JavaScript dapat. Ito yung parang unan yung matutunan and unan yung maging komportable kayo aralin. As full stack, ganito dapat natin i-navigate yung roadmap na to. Yan. Okay na. So, sabihin natin, naaral mo na HTML, CSS, JavaScript, and nakagawa ka na ng mga websites doon. Ma-encounter mo tong NPM. Para sa opinion, para hindi ka ma-overwhelm, huwag mo munang atakihin tong NPM. Wag muna kasi di mo pa siya kailangan unless gumamit ka na ng mga framework. Pero itong Git and GitHub, dapat matutunan mo to. Ano naman tong Git and GitHub? Tong Git, way siya para matrack mo yung changes ng codes mo. Yun lang yun. Ayun yung parang pinaka-overview niya. Way siya para matrack mo yung mga changes ng code mo. And ano naman yung GitHub? Iba yung Git sa GitHub guys ha. Yung GitHub is platform kung saan mo nilalagay yung mga code mo and yung history ng changes. Suggest ko na mag-aral kayo ng Git. Doon pag-aralin yung mga basic command. Nandun yung Git push, Git pull, Git checkout. Ayan, mga ganun. And i-store nyo yung mga codes nyo sa GitHub. Ito, crucial to. Lagi nyong ilalagay sa GitHub yung mga code na pinaggagawa nyo. Kasi bakit? Para may mababalikan ka ng reference. Kung naalala mo na nagawa mo na yun, oy, putek, pwede ko balikan yun. Sa GitHub ko yun babalikan. Hindi ko na siya kailangan hanapin sa project sa local project files ko. Ayun, next doon, after nung Git and GitHub, makikita nyo na tong Tailwind CSS. So, ano to yung Tailwind CSS? Remember, dito, may yung pinapaano ko sa inyo na HTML, CSS, and JavaScript. So, itong Tailwind CSS din siya, pero may mga predefined classes ka na pwedeng gamitin. Sabihin natin gusto mo gawa ng card. Card. Or gusto mo gawin gusto mong gawin tong button na nag-hover na to. Pwede mo siyang gawin sa CSS pero it will takes you time. Pero pag gumamit ka ng Tailwind CSS, meron na siyang ibibigay sa iyo ng mga classes na parang bundled na pwede tatawagin mo na lang yung class na yon. Ayun, kaya imbis na gagawin mo sa CSS to ng parang 20 lines of codes, sa Tailwind CSS, pwede mo na siya magawa ng parang iisang class lang. 'Di ba? Ang lupit ng mga ganito. And again, hindi lang Tailwind CSS yung pwede nyong aralin. Diyan napapasok yung Bootstrap, yung Bulma, yung CSS, madami pang iba, sobrang dami. Pero bakit Tailwind yung sinasuggest nila dito? Ewan ko, baka Tailwind yung prefer nila, 'di ba? Then ito na, React. Ito na, dito na. Once na komportable ka na dito sa Holy Trinity na to, then marunong ka na mag-Git and GitHub, and siguro marunong ka na rin mag-Tailwind CSS. Let's say 6 months ka na nagko-code, marami ka na rin na static pages na nagawa gamit tong HTML, CSS, and JavaScript. Pwede na natin sabihin, pwede ka na pumasok sa realm ng mga JavaScript framework, 'di ba? Sabi ko sa inyo, yung Tailwind CSS, bundle siya ng mga classes na predefined na pwede sa CSS na pwede mong gamitin. Ganun din sa mga JavaScript framework katulad ng React, ng Vue.js, ng Angular, ng Svelte. May mga set of functionalities na sila nagawa sa JavaScript na pwede mong i-reuse para mas mapadali yung development mo. Pero under the hood, JavaScript pa rin sila. Kailan kayo dapat mag-aral ng mga JavaScript framework? Para sa akin, mag-aral kayo ng JavaScript framework once na komportable na talaga kayo sa JavaScript. Huwag niyong gawing metrics yung gaano katagal na kayo nagko-code ng JavaScript para tumalong kayo sa mga JavaScript framework kagaya ng React. Mas mainam na metric ninyo para tumalong kayo sa mga JavaScript framework is gaano na ba kayo komportable gumamit ng vanilla JavaScript sa mga projects nyo. Kasi sasabihin nyo, 1 year na ako nag-JavaScript, tatalon na ako sa JavaScript framework kasi kaya ko na yun. Hindi siya ganun. Ang metric nyo dapat is ilang project na ba yung nagawa nyo sa Vanilla.js. Kasi magpa-paradigm shift kayo pag gumamit kayo ng mga JavaScript framework. Mag-iiba yung way ng paano nyo ginagawang interactive yung mga site once na gumamit kayo ng JavaScript framework. Kaya again, kung paulit-ulit man ako, kailangan gumawa kayo ng maraming projects sa Holy Trinity na to, HTML, CSS, and JavaScript bago kayo tumalon sa mga JavaScript framework. Anong isasuggest kong JavaScript framework? Syempre, React. React talaga. Maraming job opportunity yung React. Pero favorite ko, Vue. Pero wala In some point, kailangan mo talaga mag-aral ng React sa career mo. Again, kung hindi ka naman nagmamadali magkatrabaho, mag-Vue ka. Pero kung nagmamadali ka magkatrabaho, mag-React ka. Ayun lang yung para sa akin. So, tapos ka na mag-React, sabihin natin nakagawa ka na ng mga projects sa React, magaling ka na sa React. Bang! Dito na tayo sa backend development. Dito na yung mga tunay. Dito na yung mga malulupit. Joke lang.
Dito sa backend development, ibang animal 'to, ibang game 'to, pare. Hindi siya katulad ng front-end development na nakikita mo agad na interactive yung result mo, 'di ba? Hindi siya gano'n. Yung backend development, more on ano yan, more on processing ng data, more on logic, more on paano mo 'to mapapa-secure, et cetera, mga gano'ng bullshit. Ito yung mga nakasalamin na nerd of pokinang ina, mayayabang, 'di, joke lang. Hindi, itong backend development, ibang animal 'to sa front-end development. Kasi dati basic lang yung backend ang nagagawa ko. Pero once nung nag-ano na ako sa security, sa vulnerabilities, sa payments, dun na yung mahirap na part ng backend development kasi crucial na siya. Once na nag-down yung backend mo, sira yung product nyo. And kaya ayun, kaya dito sa backend development, una basic siya kasi pa crude lang kayo, pa ganto lang, pa chami-chami lang, pero pag nagseryoso na, lalo na sa trabaho, mahirap na siya. Kaya isipin nyo, dito sa backend development, medyo dapat kailangan magsiseryoso na. Eto, game naman ng kagaguhan. Ito, napunta na tayo sa start ng backend development. So, sinasabi nila, you can pick any backend programming language, may recommendation Node.js, bla bla bla. Wag kayo makinig dyan, okay, mag-Node.js, mag-PHP kayo. Lalo na dito sa Pilipinas. Alam nyo na yun, panoorin nyo yung video ko na yun kung bakit PHP. Pero, kung hipster enough kayo, mag-Node.js kayo. Kasi dalawa naman yun eh. Ang Node.js naman kasi, kung magaling na kayo dito sa JavaScript, pamilyar na kayo, hindi na kayo, hindi naman na kayo mag-a-adjust na malaki sa Node.js kasi JavaScript pa rin siya. Although, bibigyan ka niya ng parang extra functionalities. Makapag-write ka na ng mga HTTP, makapag-serve ka na ng APIs sa Node.js. Kaya mo na magawin yun, makapag-manipulate ka na ng file system. Kaya hindi mo na kailangang mag-focusan ng Node.js, dumiretso ka na sa PHP, guys. Kasi once na na-touch nyo na yung PHP, iba yung syntax ng JavaScript sa PHP, sobrang layo. Although, maganda sa JavaScript, napaka-elegante ng syntax sa JavaScript. Sa PHP kasi medyo pangit, pero wala eh. Okay, favorite ko eh. PHP kasi una kong language na natutunan sa backend. And again, video ko to, di ba? Sinasuggest ko yung PHP. Ayun na. Ayun na, marunong na kayo mag-PHP o Node.js. Marunong na kayo mag-process ng data pero sa mo itatago, di ba? Sa database. Kaya, ang next nilang suggestion is ito, itong PostgreSQL. Pero itong PostgreSQL, guys, ito ano to, SQL database. Ito yung mga relational database. Kung narinig nyo na yung MongoDB, mga SQL, kabaliktad rin to. Pero sa tingin nyo, bakit siya sinuggest ng roadmap itong PostgreSQL? Kasi itong mga SQL-based database na to, ito yung OG, dito talaga yung parang opportunity. Kaya PostgreSQL or MySQL, walang mali doon, kahit ano doon. Pareho lang naman sila actually. Lalo na kapag sa mga backend kasi, backend frameworks or mga sa languages, may mga functionalities naman sila pang access sa database. Kaya regardless na yun kung anong gamitin yung database, kasi mangyari kasi language level nyo na babanatin yung mga data, kaya parang basta matutunan yung basic ng SQL, nandiyan na yung where, join, select, like, mga join, left join, right join, join sheet, mga ganyan. Once na gets nyo na yung concepts na ganun, okay na, goods na yun. Malalaman yung dela mamaya bakit sinasabi ko sa inyo na hindi nyo kailangan mag-deep dive lagi. Pero ang sinasuggest ko is gamitin nyo siya sa project. After nyo mapag-aralan yung database, ayun na, na-process nyo na yung data, diba? Na-store nyo na. Syempre, kailangan nyo na siyang iserve. Kasi marami naman may SOAP din. Pero itong RESTful API, ito na talaga. Parang ito na yung modern standard eh. Kaya nandito na rin yung mga kadalasan na ginagamit sa mga modern projects. Kahit di naman modern projects eh. Kahit yung mga legacy, masasabi mo na REST APIs na yung ginagamit nila. Kaya itong REST API, tandaan yung API, ito yung Application Programming Interface. Ito yung sineserve ng mga backend para ma-access ng mga client or devices yung API na ginawa mo. Yan. Mobile, web, remote, kahit ano man yan, nakakapag-consume ng mga APIs yan. Yan. As a backend developer, matutunan mo talaga tong API na to. Then, auth and Redis, hindi siya, yung auth kailangan talaga. Kasi may tinatawag kasi na stateless and stateful authentication keme na ganun eh. Yung mga way na ganun, itong auth ng JWT, ito yung mga sa token base, ito yung mga stateless way ng authentication. Unlike sa session, ito yung mga stateful, mga ganun. And i-deep dive nyo na lang siya, pero binibigyan ko kayo idea ng auth, mga pwede nyo pag-aralan. Pero dito kasi, sa mga new tutorials, yung mga new materials na maaaral nyo, kadalasan talaga gumagamit na lang sila ng authentication based na token. Etong Redis, hindi naman kailangan yan, hindi pa naman hindi ko naman sinabi, hindi mo siya kailangan sa career mo, hindi pa naman. Yan. Ayun na, meron na tayong, marunong ka na mag-API, marunong ka na mag-serve ng API. Yan.
Again, and 'pag front-end developer ka kailangan marunong ka rin mag-consume ng API. Ito na, Linux basics, ito na medyo pa-DevOps na tayo. Kaya pinag-aaral kayo ng Linux basics kasi kadalasan kasi ng server talaga naka-Linux base. Matutunan nyo naman yan along the way mga kailangan nyo. Then, pupunta tayo sa basic AWS services. Hindi lang naman, ito dito, iba kahit DigitalOcean, personally, mas DigitalOcean, mas gusto ko yun eh. Pero, nakapag AWS na ako. Maganda naman yung AWS, pero mas madaling gamitin yung DigitalOcean. Yung services nila, yung interface nila, mas madaling gamitin kesa sa AWS. Pero para sa akin, mas maganda yung documentation ng DigitalOcean kesa sa AWS. And medyo nahihirapan ako sa AWS, pero siguro kasi noon time na yun, bago pa lang ako sa DevOps, ibang animal siya para sa akin, kaya siguro nahirapan ako sa AWS. Pero siguro kung babalik ako sa AWS, mas magugustuhan ko siya kasi mas marami siyang product. And ayun, regardless AWS or DigitalOcean, goods yun. Then ayun na, tapos ka na, ayun, marunong ka na mag-basic Linux, nagamit mo ni EC2, ayun, ito pala, ito yung mga parang services ng AWS, itong EC2, S3, VPC, Route 53, SES. Sa daan natin, no, itong EC2, parang ito yung virtual private server nila, ito yung mga BPS, yung VPC, ewan ko ano to, yung S3, dito yung mga storage ng mga static files, pwede ka rin maglagay ng static website dyan, yan. And Route 53, ito yung sa domain nila, pang ano ng routing shit. Ayan. Ayan na, marunong ka na mag AWS. Actually, ito napag-aralan mo na yan, itong AWS, ito kasi DevOps na yan may basic ano ka na sa DevOps pwede na Ayan kunyari, ito, meron ka ng basic overview sa DevOps, marunong ka na rin mag-backend, marunong ka na rin mag-front na part na to, goods ka na makakahanap ka na ng trabaho, promise. Hindi mo na kailangan pag-aralin yung ibang crap dito. Itong Monit, GitHub Actions, Ansible, Terraform, blah 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 yan. Pinasadaan ko yung konti dito sa kung ano yung kung paano nyo siya i-navigate as a full stack developer itong roadmap na to. Ngayon, punta naman tayo sa parang mini rant ko kasi may rant ako dito sa roadmap Hindi ko siya in-hate pero parang may mini concern lang ako. Kasi hindi ko naman hate yung roadmap kasi malaking tulong talaga siya. Pero may mga site kasi ako parang nadadaanan na may nagtatanong na newbie. For example, ang tanong ng newbie kung saan ba ako magsisimula, blah blah blah, ganun. Tapos binabato lang nila yung link without parang explaining kung ano yung dapat mong matutunan. Although yung responsibility na yun nasa ano na talaga nasa mag-aaral na. Pero overwhelming kasi siya, 'di ba, as a beginner. Parang hindi naman sila naging beginner. Ganun sila kadamot mag-explain kung saan magsisimula. Pero again, responsibility 'yun kaya parang wala naman akong sinisisi. Parang personal rant ko lang 'to na yung roadmap talaga overwhelming talaga siya. Sobrang dami na lalo na kapag wala kang idea kung ano 'yun, ma-overwhelm ka talaga sa sobrang dami ng technology na kailangan pala dapat alam mo 'yun. Actually, ang parang 5 lang ata yung alam ko ron sa roadmap na 'yun sa frontend pa lang Wala akong alam puta. Parang ayun na, kaya ang lala ng impostor syndrome sa industry natin kasi parang ang daming lumalabas na bullshit ang dami. Daming lumalabas na tech na kailangan daw, na hit daw. Tapos, ayun, ngayon, mag-iisip ka, puta, hindi ako marunong nito, wala akong kwento. Ayun, ilang taon na ako, ganun, di ba? Ang daming, kaya ang lakas ng impostor syndrome sa atin Pero good yun good yung impostor syndrome kasi it will keep us humble para maging hungry pa tayo sa learnings pero ayun nga, overwhelming yung roadmap. Pero as a learner, as a student, kailangan wag mo rin ililimit yung sarili mo na dito ka lang, na pang front-end ka lang, pang designing ka lang, or pang back-end ka lang kasi hindi ka marunong mag-front-end, hindi ka marunong mag-design. Wag mo i-limit na ganun. Ay, hindi ako marunong mag-program, magde-DevOps na lang ako. Wag ganun. May nagtatanong din sa akin ng ganun na parang hindi ko kainata kaya parang ang tanong nila, hindi ako matuto ng program, magde-DevOps na lang. Wag. Try nyo pa rin mag-program. Try nyo pa rin. Malay nyo, di ba? Baga, sa una, nag-fail kayo, pero siguro may mali lang kayo nagawa, sinukuha nyo, pero once na bumalik kayo, parang may advantage na agad kayo kasi may idea na kayo kung ano yun. Ay, parang fresh ulit yung motivation nyo para mag-aral uli mag-programming. And ayun, mas madali mag-transition sa DevOps, syempre, pag marunong ka na mag-code kasi yung way of thinking na yun, hindi naman yung paano naka-wired yung utak mo sa logic, di naman mag-iiba yun kahit galing ka sa programming, magta-transition ka to DevOps. And next, karamihan talaga sa roadmap na yun, hindi mo naman talaga kailangan yung ibang text doon. Hindi mo siya magagamit. Kasi ito na, dito na ako pupunta sa point ko na gumawa lang kayo ng projects kasi along the way naman kung ano yung kailangan ng project mo, kahit side project lang to lalo na sa work project, doon mo kailanganin yung tech na dapat na kailangan mong gamitin once na kailangan na ng project. Kung nagigets nyo, parang lalo na sa trabaho, may mga gustong pagawa yung client,
Tapos pero may certain technology lang na maaagawa nun. Dun na papasok yung mag-aaral ka ng bagong technology na yun, either bagong language, bagong framework, bagong gan'to, 'di ba? Hindi na sayang yung panahon mo kasi kailangan mo talaga siyang aralin aside sa fundamentals. Kasi mas matututunan mo talaga yung technology kapag kailangan mo na siyang i-apply sa project mo. And ang maganda kasi dun, mababalikan mo yung project na yun, eh, hindi yung parang inaral mo lang for the sake of roadmap. Inaral ko lang 'tong tech na 'to kasi nakalagay sa roadmap, pero hindi mo naiintindihan kung ano yung essence nun, kasi hindi mo naman siya na-apply sa project. Main advice ko talaga sa channel ko na 'to, sana nag-a-agree yung mga experienced devs dito na gumawa lang kayo ng maraming projects, gawa lang kayo ng gawa 'pag may free time kayo, gawin yung hobby yung paggawa ng projects. Side projects yan, personal projects, project ng pamilya mo, project ng kaibigan mo, kung ano mo maisipan niyo kasi nandun din yun, eh. Ang dami niyong matututunan hindi lang sa tech, eh, matututunan yung time management niyo, paano kayo mag-handle ng stress para maging complete developer kayo and makipag-collab din kayo kasi dun yung ano, eh, parang social skills niyo kasi mahina kayong mga programmer na joke lang. Hindi. Kailangan makapag-social skills din kayo, hindi lang yung puro ano, solo niyo lang kasi walang magko-correct ng mali niyo kapag lagi lang kayong solo dev. Kaya more projects, more learnings, 'di ba, more experience. Ito rin, eh, kadalasan ng tech sa trabaho lalo na 'pag na-assign ka sa legacy systems, ano, eh, yung mga legacy systems ibig sabihin nito yung mga matatagal ng software. Ibig sabihin kung matagal yung software, yung technology nun old na din. And 'di ba parang eye-opening na ang lupit nung pinag-aralan mo sa roadmap, puta nag-aral ka ng ano, AI, pero ang mangyayari magje-jQuery ka, 'di ba? Wala akong inaano dun kasi naranasan ko siya. Hindi ko yun kinakaya na nagje-jQuery ako kahit ngayon. Kasi minsan kailangan talaga ng jQuery sa gagawin ko kasi legacy system siya. And walang masama dun. Sinasabi ko ba sa boss ko, "Uy, dapat dito mo i-write." Hindi, kasi boss ko yun. Hindi mo naman yun, 'di ba project mo yun or ayun, buenas mo kung fresh project yun, magagamit mo yung mga new technology na yun na gusto mo. Na hit kasi nakita mo ito yung pinakamalupit, mas mabilis 'to ng 0.01 seconds pero ire-write mo naman ng ilang buwan 'pag nasira kasi walang nagso-support, 'di ba? Ayun nga, parang hindi naman siya black and white na ano, eh, hindi siya black and white kumbaga depende talaga sa project kung technology na dapat mong gagamitin, ayan. Swerte mo 'di ba kung new project nga 'di ba sabi ko kanina or pinapa-refactor sa'yo na kailangan medyo may chance mo palitan, hindi palitan mo. Ayun, kung ira-wrap up ko na 'tong video na 'to kasi, alam ko masyado na 'tong mahaba, eh, and puta na ang dami na nating niyayap, eh, nakailang bote na rin ako, ayan. Ayun, kung isa-summary natin siya, una, learn fundamentals, basics, take your time, gumawa ka ng projects, 'di ba? 'Pag medyo naging exciting yung project, gumamit ka ng bagong technology. Although, kumuha ka ng guide sa roadmap, pero hindi mo naman siya kailangang pag-aralan lahat. Ayun, take your time, build projects, build more projects. Lalo na sa holy trinity ng web development, yung HTML, CSS, JavaScript. Study all, learn all. Wag kang magpo-frontend lang. Aralin mo lahat hanggang frontend, backend, DevOps, lahat. Pag-aralin mo lahat. Ayun lang naman yung parang mini rant ko. Kaya kung bago ka sa channel ko, make sure na sana mag-subscribe ka kasi marami pa tayong i-release na side projects. And kung gusto nyo, kung mag-release din tayo ulit ng mga gantong segment, itong mga inuman sesh, kung pabor kayo. Pero tignan natin, ayun, malupit yung mga next nating gagawin side projects. Kaya make sure na subscribe kayo para notified kayo pag may bago tayong video. Kaya yun lang. Cheers guys. See you sa next video.